Okay na yon. Oo, Ay- kasi yung nagsumaksak daw sa'yo, nagtatrabaho na. Yes, nakamove on na kaming lahat. Yun. Nasa akin ngayon, Kamove on na kayong lahat. Oo, nagkapatawan. Pagkatapos kang saksakin. Kaya kami nag-away-away doon kasi parang Nag-away-away noong Oo. 2016. Ayun nga yung ayun yung nanyos kami before. Yes. Yun ang dahilan kasi sabi ko kung may mga bisyo kayo, pwede kung hindi nyo kayang tigilan, wala naman akong pakialam doon pero umalis na kayo dito sa poder ko. Kasi kaya sila napunta doon sa tulay dahil sa akin, ako nagpatira sa kanila kasi sa kalsada lang kami nagkakilala. Pero kung may mga bisyo kayo, para hindi naman ako madamay, umalis na lang kayo. Ay syempre, ang pinupoint nila is hindi naman ako may-ari ng tulay. Ayaw nilang umalis. Hindi ikaw yung may-ari Oo. ng tulay. Ayaw nilang Huwag mo umalis. angkinin ng tulay. Oo. Nag-away-away kami. Ayun yung mga time na dumating sa point na nagkasakitan, nasugatan ako dito. Yun yung tapos rumampa ako sa presinto. Ayun yung trending ko noon. Oo. So pero ngayon, okay na kami. Yes, yung pala Nagpapatawaran yun. naman na, tapos katunayan Kasi na. gumagamit sila nung time na yun. Oo. Pero nung time na yun, hindi ka gumamit. Hindi. Ay, Nangalaka lang kami doon pero hindi ako nag-drugs. Kasi imagine mo kung nagdadrugs ako ngayon, hindi ko mapalago yung tindahan ko ng ganyan. Kasi doon siya unang nakilala, si Diwata. Pero hindi Diwata talaga pala ang name mo. Ang full name mo ay... Deo. Ayo. Pambrusko eh, no? Deo Opo. Balbuena. Balbuena. Ba't naging Diwata? Sumasali ako sa mga beauty pageant, Tati. Beauty queen din ako at the same time. Beauty queen. Okay, okay. Oo. Anong mga Dalagita days? Oo. Marami kasing klase ang pageant. Show din ako dati sa kay Kuya Will. Doon na-discover niya ako. Gay beauty queen yung category. Tapos parang doon na yung Diwata ko. Tas wala na, yun na yun. Yun na yun. Tapos hindi makatagal doon, saglit lang. Kasi si Diwata ay talagang tubong at pinanganak sa Samar. Yes po. Di ba? Ano po? Tapos, ang trabaho ng nanay at tatay mo noon sa Samar, Farmers sila. Actually, yung tatay ko wala na. Mother na lang. Dati yung kapatid ko nagtatrabaho dito sa Manila. So parang na-curious ako sa pag umuwi sila. Mapuputi, pag alis doon ng itim. Parang sabi ko gusto ko rin magtrabaho doon. pumuputi pag... Oo, pumuputi. Oo, naging curious ako. Ayun pala, kaya pala sila gumaganda. Pumuputi kasi hindi sila makalabas ng bahay. Gumaganda yung balat nila. Kasi di ba ang mga kapatid ko lang naman, pag pumunta ng Manila, mga katulong lang kami naman, mga boy lang, mga ganyan. Uy, pero wag natin nilalang kasi kung hindi dahil sa kanila, Oo. di ba, hindi gagaan ang buhay ng mga Proud naman kami, di ba? Kasi di ba, yun lang naman talaga yung kaya namin na trabaho. So, proud pa rin kami kasi malaki din ang tulong para sa amin. Tsaka nagiging parte ng pamilya yung mga kasambahay natin, Yes di ba? po. So, ilang taong ka nung pumunta ka dito sa Maynila? Siguro mga pag hindi ako 17, 18, or 16, hindi ko na matandaan kung Oo. anong exact. Basta ganun lang, yung tatlo na yun. Pumunta ka ng Maynila dahil Para magtrabaho. Pinasok ko nung unang trabaho ko, pinasok ako ng kapatid ko, nagtitinda kami ng prutas sa Pasig. Tapos umalis ako doon, pinasok naman ako boy. Tumagal din ako ng mga 5 years. Marami ako napasukan, pero ganun lang yung trabaho ng mga napasukan ko. yung ako maging- houseboy, ganun. Oo, mga Oo. ganyan. Pero girl ka talaga. Pero girl na talaga ako matagal Kahit na. nung kinuha kang boy, as a girl ka nun. Girl pa rin ako, pero yung mga trabaho, pang lalaki talaga. Siya. Nagtatrabaho ka, ina-all out mo na na gay ka, hindi pa? Hindi pa masyado, pero gay na talaga ako. Yung nga lang kasi, nasanay ako sa ganong style kasi yung tatay ko, galit sa akin dahil... Pinabugbog ka? Oo, dahil sa probinsya namin, 4 kami magkakapatid, puro babae lahat, bunso ako, parang junior sana ako. Ay. Kaya parang yung father ko, hindi niya matanggap na maging bakla pa. Ako naman, nagpapanggap ako na kunwari lalaki, pero deep inside, babae din talaga ako. So, nabubugbog. Oo, nabubugbog ako madalas talaga ng father ko noon, pero okay na yon. Hindi ko naman to ginusto, di ba? Oo. So, kusa ko naman siyang naramdaman. Kusang Pero okay naramdaman. naman, bandang huli, yung tatay ko wala na ngayon, pero naging okay din naman kami. Paano kayo naging okay? Para natanggap niya na rin na ganun ako, bandang huli, bago siya mamatay. So nung pumunta ka na sa Maynila, ano naman ang na-discover mo sa Maynila? Kasi di ba usually daw, yung mga tao sa probinsya, sinasabi nila, pag pumunta tayo ng Maynila, gaganda ang buhay Ayan, natin. dito ko talaga napatunayan sa mga experience ko na hindi din talaga madali ang buhay sa Manila, lalong-lalo na pag wala kang discarded. Kasi ako nga naranasan ko maging palaboy talaga. Di ba, ayun nga yung mga time na tumira ako sa ilalim ng tulay. Tapos, ang haba din siguro, matagal din ako doon, mga 3 years or 4 years sa ilalim ng tulay. Tapos yun nga, may nag sa akin na construction, na friend ko. Nag-enjoy ako, daming lalaki. Ay, pagod na ako pa rin, naka-smell pa rin ako, lalo na pag maraming lalaking gwapo doon. Oo. Ng mga Talaga, pawisan na talagang mga batak na pawisan, batak ang oo. katawan, na-inspire ka pa. Oo, na-inspire pa ako. At saka di ba pag doon kasi may mga barracks kami before Oo. Tabi-tabi kami doon sa barracks, kanya-kanya, kwentuhan. So ang saya din. Nung una,
nandun yung discrimination. Pero nakilala na nila ako. Yung, Masaya na? Oh, masaya na. Parang close na kaming lahat. Nawala yung construction kasi nag-pandemic. So nagtinda-tinda ngayon ako. Doon ako nagsimula magtinda. Hindi pa Paris. Sigarilyo, soft drinks pa lang, mga kape, mga merienda. Tapos mayroon din akong friend na chef cook naman, nawalan din siya ng trabaho. Ay, noong mga time na nagtitinda na ako, may konting ipon na ako. Sabi niya sa akin, kasi marunong siya magluto eh. Bakit hindi natin lagyan ng pagkain, tulungan kita magluto, bili ka na ng kawali, ganito kung ano makailangan. Tapos doon ako nag-start magtinda ng pagkain muna, hindi pa Paris. Pero kasi di ba nauso yung Paris sa kalsada, marami naghanap sa akin, Paris ka ba dyan? So nagka-interest ngayon ako, tinanong ko siya kung marunong siya mag-Paris, sabi niya marunong din daw siya. So ito ngayon, kinarir ko na siya, natutunan ko na, wala na din kasi yung friend ko eh. Siguro 3 years ago. Ano Wala na nangyari? din. Parang nagme-maintenance na may edad na kasi yun eh. Parang hindi niya na kinaya. So, doon ko natutunan lahat yung knowledge ko sa pagluluto. Siya pala nagturo sa'yo sa pagluluto. Tapos ngayon, okay na. Naging Diwata Paris na siya. Doon ako nakilala ngayon. Kasi ginawa ko siya